Ang palabas ay nagsimula sa isang detective na nagngangalang Danny Rourke, kung saan kausap ang isang therapist. Napansin ng therapist na laging bumabalik si Danny sa park, kaya naman ay hiniling na sabihin ang tungkol dito. Pagkatapos ay naalala ni Danny ang kanyang 7 taong gulang na anak na nagngangalang Minnie. Sa sandaling iyon ay hinayaan ni Danny na maglaro sa park ang kanyang anak. Gayunpaman, sa ilang sandali ay hindi niya namalayan ang biglang pagkawala ng kanyang anak. Sinikap niya itong hanapin ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan si Minnie. Ito rin ay naging sanhi ng paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Pagkatapos ng therapy, nakatanggap siya ng on-call duty kasama ang kanyang partner na nagngangalang Nix. Nakatanggap sila ng hindi kilalang tawag at ito ay isang hudyat na ang isang bangko ay pagnanakawan. Sinabi ni Nix na sa mga nakaraang araw ay nagkaroon din ng pagnanakaw sa parehong bangko ngunit sa ibang branch nito. Ngunit ang nakapagtataka, tina-target ng magnanakaw ang safe deposit box na hindi pera ang laman. At sa sandaling ito, ang magnanakaw ay target din ang safe deposit box. Pagdating ng dalawa sa lokasyon, pumasok sila sa isang van para magmasid. Hanggang sa nakita nila ang isang kahina-hinalang tao na nagngangalang Delrain. Ang taong ito ay napakahusay sa paggamit ng hypnosis. Na-hypnotize niya ang isang babae para maramdaman nito na sobrang init ng panahon. Pagkatapos ay nagawa rin ni Delrain na ma-hypnotize ang gwardya ng bangko. Sa paniniwala ni Danny na natagpuan niya ang salarin, nagmadali ito papunta sa deposit box room at nagpanggap na magbubukas ito ng account. Ngunit si Danny ay nabigla na ang laman ng deposit box na target ni Delrain ay ang larawan ng kanyang mismong anak na si Minnie. Lumabas na si Delrain ay nasa loob na ng bangko. Ang gwardya na na-hypnotize niya kanina ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Samantala, ang empleyado ng bangko na parehong na-hypnotize ay inutusan ni Delrain na kunin ang tina-target na deposit box. Sinundan ito ni Danny at agad na tinutukan ng baril, ngunit ang babae ay tila walang pakialam. Pagkatapos ay 2 gwardya ang pumasok at agad na pinaputukan si Danny. Sa kabutihang palad, si Danny ay nakaligtas dahil nakasuot ito ng bulletproof vest. Ang empleyado ng bangko at ang 2 gwardya ay nagmadaling umalis. Samantala, ang babae na na-hypnotize ni Delrain kanina ay nagtanggal ng damit sa gitna ng kalsada, kaya naman ay nagkaroon ng aksidente ng sasakyan. Ang sasakyan kung saan sumakay ang empleyado ng bangko ay nasangkot din sa naturang aksidente. Pagkatapos ay kinuha ni Delrain ang deposit box at nagtanim ng bomba. Napansin ni Danny si Delrain habang ito ay tumatakbo at agad itong sinundan. Ang salarin ay na-corner at nang pupusa sana ng 2 kasamahan ni Danny, nagawa nitong ma-hypnotize ang 2 lalaki at itinutok ang baril kay Danny. Pagkatapos ay tinanong ni Danny ang tungkol sa larawan ng kanyang anak sa deposit box. Gayunpaman, si Delrain ay hindi sumagot at agad na tumalon sa gusali. Nang sinuri ito ni Danny ay hindi na niya ito nakita, at ang 2 kasamahan ni Danny ay binaril ang isa't isa. Pagkatapos makatakas si Delrain, sinabi ni Nix na lahat ng saksi ay walang maalala sa lahat ng mga nangyari dahil na-hypnotize din sila ni Delrain. Naisip ni Danny na kinidnap ni Delrain ang kanyang anak, ito ay dahil natagpuan niya ang larawan ng kanyang anak sa deposit box na target ni Delrain. Sa gabi, tinawagan ni Nix si Danny para iulat ang isang bagay. Nakuha niya ang lokasyon ng di kilalang tao na nagbigay ng hudyat sa kanila tungkol sa kamakailang pagnanakaw sa bangko. Ang lokasyon ay sa isang therapy facility na ginagamit sa hypnosis. Sa lugar na yun, nakatagpo si Danny ng isang manghuhula at siya ang mismong may-ari ng lugar na nagngangalang Diana Cruz. Ipinarating ni Danny ang kanyang layunin kung bakit ito pumunta doon. Sinabi ni Danny na nais niyang imbestigahan ang isang tao na nagngangalang Delrain. Ngunit sa sandaling marinig ni Diana ang naturang pangalan, labis itong natakot at agad na sinabihan si Danny na umalis. Lumalabas na dumating kanina si Delrain at na-hypnotize ang kaibigan ni Diana na nasa labas ng gusali. Kaya naman ang kaibigan ni Diana ay sumakay sa motor at binangga ang gusali. Sinabi ng lalaki na si Delrain ay hindi kailanman titigil, at sa huli ay kinitil ang sariling buhay nito. Pagkatapos ng insidente, si Diana ay dinala sa istasyon ng pulis para sa interogasyon. Lumalabas na ang insidenteng nangyari ngayon lang at ang kaguluhan na nangyari sa bangko ay ang resulta ng hypnotic ability na inabuso ni Delrain.
Maraming nalalaman si Diana tungkol sa hypnosis dahil siya mismo ay isang hypnotist. Si Delrain at Diana ay nanggaling mula sa parehong hypnosis division. Ngunit si Delrain na napakalakas ay naging isang masama dahil nabulag ito sa pagiging isang pinakamakapangyarihang hypnotist sa lahat ng mga miyembro. Kaya naman si Diana at ang ibang mga miyembro ay nagsikap na pigilan si Delrain. Si Nyx na naroon ay hindi naniniwala sa hypnosis at sa lahat ng sinabi ni Diana. Pagkatapos ay lumabas si Nyx at si Delrain ay nakarating na rin doon at mabilis na na-hypnotize si Nyx. Biglang nawalan ng ilaw at si Nyx ay bumalik upang tapusin si Diana at pati na rin si Danny. Si Nyx ay nasa ilalim ng epekto ng hypnosis at hindi na muling magkakamalay maliban lang kung nagawa na nito ang sinabi sa kanya. Sinikap ni Danny na pakalmahin si Nyx hanggang sa napilitan itong magpaputok para mawalan ng kakayahan si Nyx. Subalit nagpatuloy siya sa walang humpay na pag-atake laban kay Danny. Nagawa ni Danny na pusesan ito ngunit pilit na tinatanggal kahit na nasasaktan ang kanyang kamay. Napilitan si Diana na magpaputok bilang self-defense at si Nyx ay tinamaan sa noo. Dahil dito, si Danny at Diana ay inakusahan sa pagpatay kay Nyx. Ngayon, nagplano sila na pumunta sa Mexico para makita ang isang tao na may kakayahang pigilan si Delrain. Sa isang bar, sinabi ni Danny na kinidnap ni Delrain ang kanyang anak at ipinakita kay Diana ang larawan mula sa deposit box. Ang isang sheriff ay dumating at naghinala sa kanila, ngunit nagawa ni Diana na ma-hypnotize ang sheriff. Gayunpaman, kinontak ni Delrain si Diana gamit ang radyo ng sheriff, sinasabing nakarating din ito sa parehong bar. Paglabas nila, nakita nila si Delrain na may kasamang pulis. Dahil alam ni Danny na ang larawan ng kanyang anak ang nais ni Delrain, sinabihan si Diana na tumakas at si Danny ay tumakbo. Si Danny ay na-corner ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas ito ni Diana sa tamang oras sa pamamagitan ng isang truck. Sa daan, sinasabi ni Diana na si Danny ay isang tao na hindi madaling ma-hypnotize. Yun ay dahil nagtataglay ito ng psychic barrier na nakuha niya mula sa pagkawala ng kanyang anak. Si Delrain lamang ang tanging may kakayahang ma-hypnotize si Danny dahil nagtataglay ito ng makapangyarihang hypnosis. Sa daan, pinatigil sila ng isang police patrol ngunit muli, dahil sa kasanayan ni Diana ay nakapagpatuloy sila ng kanilang paglalakbay ng hindi pinaghihinalaan. Sa wakas ay nakarating ang dalawa sa Mexico. Nakipagkita sila sa isang kaibigan ni Diana na isa ring hypnotist na nagngangalang Jeremiah. Inihayag ni Jeremiah na pinaghahanap ni Delrain ang tinatawag na Domino, ang makapangyarihang sandata na binuo sa pamamagitan ng division. Ang dominong ito ay maaaring gamitin bilang ang pinakamakapangyarihang hypnosis bukod sa ibang hypnotist. Ang gumawa ng project na ito ay hinati sa ilang bahagi at itinago sa isang safe deposit box sa ilang mga bangko. Si Delrain ay magiging mas malakas kapag nakuha niya ang ilang bahagi ng domino. Ngunit sila ay nabigla nang lumantad sa kanila na si Jeremiah ay si Delrain. Yun pala ay na-hypnotize sila ni Delrain upang ang kanilang makikita ay si Jeremiah. Si Diana at Danny ay nagmadaling lumayo at lumabas na ang lahat ng mga residente doon ay na-hypnotize sa pamamagitan ni Delrain para harangin sila. Pareho silang na-corner nang dumating ang ilang mga polis. Subalit nang sila ay aarestuhin na, biglang nagkaroon ng kakayahan si Danny na mang-hypnotize ng mga tao kaya nagawa niyang hulihin si Delrain sa pamamagitan ng mga polis. Naguguluhan si Danny dahil bigla na lang siyang nagkaroon ng ganitong kasanayan. Sa pagkakataong ito, humingi siya ng tulong kay Diana para maliwanagan siya tungkol sa lahat ng ito. Hindi nagtagal, dumating sila sa lugar ng isa pang kaibigan ni Diana na nagngangalang River. Si River ay isang hacker kaya sinikap niyang tulungan si Danny sa paghahanap ng data ng kanyang asawa. Si Danny ay nabigla dahil ang kanyang asawa ay buhay pa at miyembro ito ng parehong hypnosis division katulad ni Diana. Ilang sandali pa, nakatanggap si Danny ng tawag mula kay Delrain kung saan sinisikap nitong ma-hypnotize si Danny sa pamamagitan ng telepono. Hiniling sa kanya ni Delrain na patayin si Diana. Sa kabutihang palad, nakayanan ni Danny na pigilan ang sarili at nang napagtanto ni Diana na siya ay na-hypnotize, pinakalma niya ang lalaki sa pamamagitan ng halik. Sa imahinasyon ni Danny ay nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa kay Diana. Sa gabi, habang si Diana at si River ay natutulog, bumangon si Danny para suriin ang database ni River. Natuklasan niya na si Diana ay si Vivian na kanyang asawa at tiningnan ang kanilang mga larawan na magkasama. Mas higit pa,
Natuklasan niya na ang kanilang anak na si Minnie ay ang mismong Domino. Nagising din si Diana at nang tinanong ito ni Danny kung saan nito dinala si Minnie, ibinunyag ng babae na si Danny mismo ang kumuha sa bata. Naalala ni Danny ang pagdating ng Division para kunin si Minnie at sanayin ito upang maging ang pinakamakapangyarihang hypnotic sa buong mundo. Kagustuhan ni Vivian na ibigay ang kanilang anak ngunit kinuha ito ni Danny para itago. Lumabas na ang dalawa ay nasa magkaibang silid dahil sa katunayan, si Danny ay na-hypnotize. Ang lahat ng mga taong nasangkot ay mga miyembro ng Hypnosis Division na nagsisikap na hanapin kung nasaan si Minnie. Lumabas si Danny at nakita ang mga ari-arian na ginamit para magmukha na para siyang nasa lugar na yon. Ang lahat ng mga kaganapan ay mga pagpapanggap at mga senaryo lamang. Ito ay ginawa para sabihin ni Danny kung nasaan si Minnie, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan nilang itinatago ito ni Danny. Sa wakas ay napagtanto ni Danny at nagpas siyang hindi pa rin ito sasabihin kung nasaan si Minnie, kahit na pinupuwersa siya ng mga miyembro ng Division. Pagkatapos ay inulit ni Del Rey ang senaryo buhat ng si Danny ay nagpatingin sa psychiatrist. Kahit na siya ay na-hypnotize, naging maayos ang lahat at katulad pa rin ng dati mula sa umpisa ng palabas. Subalit sa eksena kung saan si Danny ay papunta sa bangko, nagkamalay siya at sinikap na makatakas mula roon. Napagtanto ni Diana mula sa notebook ni Danny na ang Find Love Del Rey ay hindi pangalan ng isang tao, ngunit ito ay isang pangalan ng lugar na tinatawag na Deer Valley Lane. Isinulat ito ni Danny upang hindi niya ito makalimutan. Sa maikling kwento, si Danny ay dumating sa isang farm na pagmamay-ari ng mag-asawa kung saan nakilala nila si Danny. Nabunyag na si Danny ay ang kanilang ampon, at pinalaki din nila si Minnie sa loob ng 3 taon habang nakukuha nitong kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nang dumating ang mga helicopter para sundan si Danny, pinapasok siya ng mag-asawa at nagbantay sila sa labas. Ang mag-ama ay muling nagkita at niyakap ang isa't isa. Sa sandaling ito ay naramdaman ni Minnie ang pagdating ni Diana. Sinalakay ng mga miyembro ng Division ang farm at nagbanta ang mag-asawa na paputukan sila. Nagpapaliwanag si Diana para sa kanilang pakay ngunit pinaputukan ng ilang miyembro ang mag-asawa. Sinikap ni Diana na tanungin kung nasaan si Minnie ngunit ngumiti lamang ang babae. Lumabas si Danny at nag-alok sa kanya si Del Rey na sumama siya sa Division kasama si Minnie, o siya ay papatayin. Tinawag ni Danny si Minnie sa labas at agad na niyakap si Diana. Sinasabi ng bata na ipinagmamalaki niya ang kanyang ina at sama-sama nilang tatakasin ang Division. Ginamit ni Minnie ang kanyang kapangyarihan para patayin ng bawat miyembro ng Division ang isa't isa. Lumalabas na sila ay wala sa farm, ngunit ang lahat ay mga ari-arian lamang na naset up para akitin ang mga miyembro ng Division. Ang lahat ay matagumpay na na-hypnotize. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Minnie, sa wakas ay tinapos ni Del Rey ang kanyang sarili. Sa huli ay nabunyag na sina Danny at Diana ay mga miyembro ng pinakamalakas na Division. Napanumbalik ni Minnie ang mga alaala ng kanyang ina, dahilan upang mapagtanto ni Vivian na tinulungan niya ang kanyang mag-ama para makatakas dahil gusto ng Division na gamitin ang kapangyarihan ni Minnie bilang sandata. Nabunyag din na ang natagpuan ni Danny na larawan sa deposit box kanina na may nakasulat na Find Love Del Rey ay kagagawan niya mismo, para maalala niya ang lokasyon ng kanyang anak. Ngayon ay malaya na sila mula sa Division, at ang pamilya ay muling nagsama-sama upang mabuhay sa nais nilang buhay. Sana ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!